artista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. The preceding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Usapang Kalye covers a wide range of topics including politics, current events, news, cars, food, hidden gems in the metro, the latest trends and fashion, showbiz gossip, and much more. It is your one-stop talk show that discusses anything under the sun. Catch us live every Saturday from 2 p.m. to 3 p.m. on DWBL 1242. Tara na't makinig! Broadcasting live sa Paragon Tower sa Mandaluyong City, narito na ang Usapang Kalye kasama sina Edison Gotan at Cliff Daluz. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao at mga kakalya namin sa buong mundo, kami po ay rumuronda upang makipagbalitaan, kwentuhan at talakayan sa inyo. Sa ngalan ni Edison Gotan at ni Cliff Daluz, ako po muli ang inyong lingkod, Mara Halipa. At yan, isang magandang hapon po sa ating lahat. Mga kakalye, kamusta po kayo dyan sa mga nakikinig sa kalye, sa mga pasahero, sa mga nakakotse, sa mga taga-jeep, at dyan sa mga kakalye na talaga naman sumusubaybay sa amin ngayon. At ngayon meron akong topic na talaga namang lumagpas, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi Hollywood trend. Kasi alam nyo, pag-uusapan natin yung music industry, which is, alam naman natin, napakalawak at napakaganda. Alam naman natin, nagsisimula lahat sa musika, ang pag-ibig, ang arts, everything comes with it. From sadness, from anger, from love, from inspiration, everything with it. And this man that I will talking about is very known person na alam ko naman din mga ka-2010, mga 2008 babies dyan, talagang makaka-relate. Kilala naman natin tong isang tao na to dahil napakaingay ng pangalan niya. Siya si Justin Bieber. Alam ko kalat na to sa napakalawak na web-wide at madalas pinag-uusapan ngayon ang pangalan niya. At kilala siya, of course, kilala natin siya sa mga kanta niya like yung Baby, yung Yummy, yung Despacito na sumikat, lalo na nung mga kapanahonan niya. Pero until now, ang pangalan ni Justin ay talagang umuugong pa, lalo na ngayong magkakaanak na sila ng kanyang asawa na si Hailey Bieber. Ayan, napakasikat din nila, dahil itong couple nito ay napaka-powerful. Pero let's talk about paano nagsimula si Justin at bakit meron siyang issue. Hindi siya mismo yung issue, pero bakit sangkot siya sa pangalan ni P. Diddy. If you really know this man, yung P. Diddy na kumakalat ngayon sa social media, sa YouTube, sa TikTok, all over my network actually, na kumakalat ang name nila, nakaugnay si Justin Bieber, From 14 o 13 years old, sumikat etong si Justin Bieber dahil sa pagkanta sa streets. Alam naman natin yan, from Canada kasi ang ni Justin Bieber, Canadian siya. And he was known for being that pop music icon and unexpected. Nakilala siya ni Scooter and yun yung manager niya as of now. And nakagawa siya napakaraming kanta. Of course, dahil ako maka-Justin Bieber tayo, Pero nakakalungkot man isipin na sa batang edad, syempre wala siyang alam sa industry. Maraming mga challenges para sa katulad ni Justin Bieber. Lalo-lalo na yung mga no clue paano pumasok sa industry and nasa peak ka ng kasikatan mo without knowing anything sa pinasok mo, lalo na Hollywood, sobrang lawak nito. Lalo dito sa Pilipinas nga lang, diba, yung mga nagkakagulo na when it comes to BINI, yung mga P-pop, mga pop. Paano pa kung like whole world yung nakakarinig ng kanta mo? Diba? Nakita naman natin isang upload lang niya sa YouTube, maabot ng 751 million views. Isang kanta lang yan, mga kakalye. So ngayon, pag-uusapan natin, si PD, diba, is really the reason bakit napunta sa mga allegations tong si
Justin Bieber, lalo na yung nag-trending siya before, di ba? Yung sa drugs, regarding drugs and sex trafficking or drug racing. Dito yung pinaka-peak ng career niya na when it comes to Justin Bieber. Alam naman natin lahat na i-issue. And this time, or that moment nung na-issue yon, parang yun yung bagsak niya. Yung start na parang, laylo tayo. Yung parang ayoko nang pakinggan dyan si Justin Bieber. Ano ba yan? Diba? Yung parang, anong reason bakit nagkaganon yung isang star na, alam mo yun, at the young age, napakasikat niya sa Hollywood. Let's talk about it. Didi is a producer. And that time, merong vlog 14 years ago na in-upload itong si Justin Bieber. Ang title nito, there's a crazy 48 hours with P. Diddy. Like a crazy one. Parang yun ang nila. And merong Ferrari sa harap niya that time. Parang for 48 hours, magiging guardian niya, si P. Diddy. Mentor when it comes to music. And ang kapalit nun, yung sasakyan. Kasi alam naman natin, bata. And that time, Ferrari is, napakamahal. Alam natin yan. And siguro naman, kahit sinong bata, di ba, papangarapin na magkaroon at the young age ng ganitong sasakyan. And not knowing na magaling talaga tong si Justin Bieber. So yun, let's talk about the video. Napaka-short lang nito. At least hindi niya dinilit. Syempre yung mga fans niya, nung February 2024, etong si PDD nahuli o ni-raid sa kanyang mansyon kasama ng kanyang dalawang anak na si Justin. Justin ang name din ng una niyang anak and yung isa pang anak niyang lalaki. And alam niyo ba kung ano yung nakakita sa mansyon niya? Ito, 1,000 baby oils. Kasi si PDD, kumakalat yung kanyang yung parang PDD parties. Yung siya ng event like a party for elite people, especially for the music industry. So which in lahat ng mga nandoon, mga sikat sa industry sa Hollywood. Regardless kung bata ka. Kasi na-involved na dyan si Justin Bieber when he was too young, right? So nakilala niya na si P. Diddy at the age of 15 if I'm not mistaken. So 14 years ago pa to. And knowing kung nakilala na ni Justin Bieber si P. Diddy that time, napakaraming allegations si P. Diddy. Una-una na dyan, yung sex trafficking, sex assault, like, alam niyo yung mga prostitution, like, mga kilalang tao, yung mga nagtatakip kay P. Diddy. Pero, at that time, siyempre, baguhan pa si Justin Bieber, hindi niya alam kung ano yung pinasok niya. Well, ito is still allegation pa naman, wala pa namang patunay. Pero kalat na kalat kasi yung mga clips wherein may interview si Justin Bieber na nababanggit yung car offer, which is nakikita mo sa mukha niya yung takot. Why, Justin? Medyo nalulungkot ako, mga kakalya, Nung nalaman ko tong issue na to, parang, wait, oo nga, sobrang ingay na pangalan ni Justin Bieber that time. So anyone talaga na lalapit sa kanya, parang hindi mo alam kung ang intensyon, mabuti o masama. And nagkaroon ng peak time si Justin Bieber wherein nag-stop siya to produce his song. Kasi lalaki siya, Then, bigla siya nag-come back with the song Yummy, wherein nagkaroon din siya ng interview sa CBS network sa ibang bansa, na sinabi niya na hindi niya alam kung magiging masaya ba siya sa kanta. Wherein yung kanta is like about love, foods, and parties. So may intriga ka, bakit sinabi ni Justin Bieber na hindi niya alam kung magiging masaya ba siya dun sa behind the scene nung music video niya. Kasi may mga lines doon na parang sinasabi niya, hint about the parties of PDD, which is may mga candies, may mga old and mga young people na parang yung sinasabi din ng mga netizen na yung suot ni Justin Bieber na hoodie that time was the same color and same style na suot-suot ni PDD the moment na nag-viral yung video nilang dalawa na may encounter sila na kinausap siya ni PDD and parang kinakapa siya sa katawan, which is may wire ka ba o wala. Which is yung wire, yung pwedeng marinig, yung mga sasabihin sa'yo ng tao. Like yung parang pag nag-vlog, di ba may mga naka-wire dito sa katawan nila para mas marinig ng mga tao yung sinasabi, closer. Then, hinawakan siya ni PDD sa katawan and
kitang-kita sa mukha ni Justin Bieber, napakagulo ng buhok. Alam mo yung parang he's in depression that time, and alam mong hindi okay yung state ng emotion niya. And syempre alam niyo naman yung mga kakalye natin, sobrang hinahalungkat hanggang hanggang sa pinakasingit-singitan ng issue. So pagka inano mo yung sound wherein pag pinakinggan mo ng mas malakas yung sinasabi ni PDD nung binulungan siya, it says something like your ass is mine. Sorry sa word mga kakayalos, para sa mga batang nakikinig, kailangan nyo ng mga patnubay ng magulang, pero this is something very important, lalo na sa music industry, lalo na kung may ganitong klase ng tao talaga na nagpapatakbo ng ganitong underground parties which is involved ng mga minors. And hindi ko alam kung paano sobrang yaman niya, nakakaligtas siya at nakakalabas siya sa mga allegations wherein laging nagkakaroon siya ng mga kaso at talagang may nagtatakip sa kanya. That is really, really, disturbing and nakakatakot para sa isang baguhan sa industry where this is so big like Hollywood. Justin Bieber is so known, 'di ba? Lalo na nung bata siya, up until now na nananahimik na siya at gumagawa ng sarili niyang pamilya. Dahil nga 'di ba, alam naman natin, hindi lang naman 'to naging issue ni Justin Bieber, hindi lang yung mga drag race niya, yung biglang mga yung mga biglang nagte-trending niya na nagmumura siya or something na pangit ang ugali sinasabi ng mga tao. Pero hindi natin alam ano yung behind that scene. Doon na pala papasok si PDD. Well, hindi lang naman siya ang involved, hindi lang si Justin Bieber. Kung natin, sinabi din ni Justin Bieber na gusto niyang protektahan si Billie Eilish. Well, Billie Eilish, also known at the young age from Ocean Eyes. Alam niyo naman yung boses niya, yung napakalam niya. From Ocean Eyes. Uy, gumanong pa. Pero yun yung boses niya, mas malambot pa. And bata din siya sa industry nung sumikat. Alam naman natin din yan. So, bakit sinabi ni Justin Bieber na parang gusto niyang protektahan yung mga baguhan o yung mga walang idea dito sa industry, Kasi daw, ayaw niya maranasan ng iba yung naranasan niya. Kasi may mga kanta nga katulad na ito. Alam niyo ba yung TikTok by Keisha na nagte-trending din sa TikTok at YouTube ngayon. Alam mo yung umpisa ng lyrics niya, yung wake up in the morning feeling like P. Diddy. Yun yung yun yung pinaka-lyrics niya. Then somehow nag-concert siya at binago niya. Pinalitan niya ng mura yung umpisa na feeling P. Diddy. Yun yung sinensord ko na lang para sa mga bata, Pero binago niya. Bakit? Kasi nga na-involved doon yung name ni P. Diddy. And sinabi niya doon na, when I wake up in the morning feeling like P. Diddy, bakit wake up like P. Diddy? Ano bang ginagawa behind the scene ni P. Diddy? And yun na nga, isa pa, nung ni-rage siya, yung mga NBI talaga namang inoobserbahan na pala siya through these years. Bakit? Yung ex-girlfriend din kasi ni P. Diddy, bigla na lang ding umalis ng bansa nila. Well, kilala din tong singer. Hindi ko na lang din papangalanan. But yeah, kilala siyang singer. Then, umalis siya dahil sa merong banta sa kanya. O sabihin natin, na-corner siya ni PDD. Kasi si PDD also known sa mga pang-blackmail sa mga dating niyang nakasama sa party. And hindi naman dinidisclose kasi ni PDD yung party na yan, And bakit ganon? Sabi nga napakayaman mong tao, then mag-i-invite ka ng mga minors sa mansion mo, na napakalaking mansion with a lot of bodyguards na hindi na bo-broadcast online. Ngayon lang natin siya actually, nag-boom nung na-intrigger na yung mga tao dahil nasangkot na yung mga malaking pangalan. Of course, actually, di ko nga kilala to si PDD na producer pala siya, Kemerut. Pero kilala ko si Justin Bieber, sina Selena Gomez, Hailey, sina Billie Eilish, yan. And isa pa, sina Mariah Carey, nandun din pala sa party ni PDD. Well, hindi na natin alam yung ibang issue, pero doon pa lang sa part na nag-raid yung mga police sa mansion mo and you have 1,000 like baby oil
Kaya nagkakaroon nga ng memes eh. May memes and mga videos kumakalat sa social media wherein nagjo-joke yung mga foreign na meron silang oil sa katawan, then parang nagising sila out of nowhere ng after party, then parang, sino itong mga kasama ko? Bakit may mga lalaki, mga naglalaki ang black people, white people? Kasi pala, hindi naman natin sure, pero yung naging issue is, ginagamit niya ito to harass those men celebrities. Yung mga word na gangbang, something like. Sorry sa mga word again pero ito yung sensitibo talaga and kailangan ng patnubay ng mga magulang. Mga kakalye, dahil sa laki ng industry ng music, sobrang, lalo na kung sa Hollywood talaga, nagkakaroon ng malaking impact, mga kakalye. And hindi lang ito yung issue. 6 months ago o 9 months ago na mula nung nahuli itong si PDD. Really, napaka powerful ng name niya. And kawawa yung isang Justin Bieber dahil, alam mo yun, ito pala yung trauma na pinagdaanan. And sabi nga niya, ito pala yung kapalit ng kasikatan and ng pangalan. Na parang merong lyric siya doon na sinabi, yung soul ko, parang soul ko yung naging kapalit for this fame and for this money. So, what is the point dito, mga kakalye, na ang laki ng nagiging kapalit sometimes ng mga bagay na hinihingi natin, ng mga pinapangarap natin. And sometimes, pagka napili natin o nagkaroon tayo ng mga kasama na hindi angkop dun sa paligid, and hindi maganda yung maidudulot sa atin, like may mga drugs na involved, or sabihin natin, wala tayong parental guidance ng mga magulang natin sa pinasok natin. And, syempre, fame, everything, that time, parang, gusto ko to, tama to. Pero after all, sapat ba? O, eto ba worth it na, alam mo yon, ibigay lahat? Kasi sobrang lala nito for the mental health, guys, especially yung mga naging allegation ni Justin Bieber. Ngayon lang natin naging okay, clear na meron ng sense bakit bigla siyang naging ganun. Bakit lahat naman meron na si Justin Bieber, pero dumating siya dun sa time na na-depress siya, na parang ayaw niya nang bumalik sa music. Ito na pala yun, after a decades, more than a decades, lumabas na. And hopefully, itong issue ni PDD, mga kakalye, ay magkaroon na talaga ng hustisya rin pa sa mga taong naging involved. Para din sa mga taong namatay, nawala ng mga minamahal. And yung mga, alam mo yun, mga na-threat because of PDD. Ayan, yun yung natin, really, yun ang point of this topic. And I really hope na yung mga fans ni Justin Bieber, maka-cope in din about this topic. Dahil alam naman natin, hindi lahat open about it sa mga sexual harassment and everything. Pero sana yung mga nakaka-experience yan, mga kakalye, magkaroon tayo ng boses. Ayan. So, that's for first topic natin. Magkakaroon lang tayo ng onting magbabalik-balik din tayo at magkakaroon tayo ng isa pang host for another topic. Ayan. Usapang Kalye covers a wide range of topics including politics, current events, news, cars, food, hidden gems in the metro, the latest trends and fashion, showbiz gossip, and much more. It is your one-stop talk show that discusses anything under the sun. Catch us live every Saturday from 2 p.m. to 3 p.m. on DWBL 1242. Tara na't makinig! Broadcasting live sa Paragon Tower sa Mandaluyong City, narito na ang Usapang Kalye kasama sina Edison Gotan at Cliff Dalus. Magandang hapon mga kakalye, and this is Edison Tan Ayan. signing on. Ayan, magandang hapon, medyo malakas-lakas ang ulan ngayong hapon ng Sabado. Mhm. At syempre, itutuloy natin ang kwentuhan dito lamang sa Usapang Kalye. Ayan. Nakakatuwa pa rin talaga kasi kahit umulan, bumagyo, nandito tayo.
Yes, syempre para sa mga kakalya natin, gusto natin magbigay palagi ng mga mapag-uusapan na syempre mga trending ngayon, 'di ba? Yes. At syempre, kung meron kayong suggestions at comment or request, no? Mhm. Mag-text lamang kayo sa 0915-7555-010 o kaya naman ay mag-email sa usapangkalye@hubnab.com. And of course, wag nating kalimutan i-like din ang page ng DWBL 1242 at pati ang Usapang Kalye rin. Yes. And wag nyo rin kalimutan na mayroon tayong YouTube account na Usapang Kalye. Correct ka dyan, Mara. At syempre, dahil nandito na ako, pag-usapan naman natin ang isa sa mga laging pinagkakagastusan ng kalye. Ayan. Yeah. Nagpipintig na yung mga tenga nila niya. Ano kaya? Bare months na eh. Oo. 'Di ba? Syempre, malapit na magpasko. Mhm. Tapos, nandyan na yung mga regalo at kung ano-ano pang mga hinihingi. 'Di ba? Oo. Ayan. Pero syempre, pag-usapan muna natin today, usapang gadgets. Ayan. Yung mga gadgets sa mga nauso. Ano ba yan? Oo, hindi kasi syempre, kadalasan naman ngayon, 'di ba, ang mga kabataan pag birthday o kahit hindi nga birthday basta Graduation, mga ganyan, no? may okasyon. Yes. Isa ang hinihingi na ngayon mga gadget, mga cellphone, mga tablet. Kasi 'di ba nung panahon ko, ang mga hinihingi mga laruan eh. Mhm. 'Di ba? Ngayon, pa cellphone. Tapos syempre, ang mga magulang tatanong, ano bang maganda? Ano ba yung mga common? Ano ba yung mga available sa market? Mhm. 'Di ba? So syempre nandiyan hindi mawawala yung mga typical Samsung, Apple, iPhone. Ayun, Yes. pinaka Mga kilalang kilala. most requested no. Upgrade lalo ng na sa- iPhone. Yes, kasi parang taon-taon na lang may bagong iPhone. In Mhm. fact, this coming October 10, ano na po, pwede na mag-pre-order ng iPhone 16. And iPhone 16 Pro. Di ba may Pro din sila? Yes, iPhone 16, iPhone 16 Pro, pati yung Pro Max yata yun, yung Mhm. pinakamataas, no? At syempre, available na yan sa Philippine market officially by October 18, if I'm not Ayan. mistaken. Ayan. Syempre, congratulations, no? Kay Christian Lim and the Apple team, no? Yan, congratulations Apple po. Philippines. Ayan. So, going back dun sa no, mga nire-request ng mga kabataan ngayon. Ang question kasi dyan, number 1, okay lang bang bigyan ng gadget yung mga bata? Pwede naman. Actually, okay naman kung may guideline o may guidance ng mga magulang. And of course, kung nasa tamang edad. Kasi yung mga bata, pwedeng bigyan mo, pero kailangan yung, alam mo, may smart na nakakonect or merong nagko-control para Ano at least alam ng magulang kung ano pinapanood ng bata. Para sa'yo, ano bang tamang edad para bigyan ng gadget ang isang bata? Siguro yung mga 3, pwede na. Kasi 'di ba nag-start ang learning ng mga bata. Actually, pagka panganak pa nga lang, natututo na ang baby eh. Kung ano naririnig nila, na-adapt na nila. So, for me, pwede naman na yung 3. Lalo na kung may mga YouTube kids na, mga ganyan, na pwede nilang mapanoodan ng mga alphabets, sa mga, alam mo, yung pwede nilang matutunan. Actually, sinasabi kasi 'di ba nung iba, they don't give their son or daughter's gadgets kasi na-addict. Ano yun, laging puyat. Tapos, minsan napapagastos pa ng malaki. Doon nauubos yung baon kasi bili ng mga games or ng mga skins, kung ano-ano pa. Pero, on the other side of the curtain, malaki din naman na itutulong ng gadget. Ngayon, for me, depende rin siguro sa environment. Kasi, for example, yung anak ko, si Mohana, 3 years old siya ngayon. Nagsimula siyang gumamit ng gadget, siguro mga 1.5 year old. Oh. Pero ang galing kasi, na-notice ko, alam niya kung kaninong cellphone yung hahawakan niya. Hindi siya basta kumukuha. Hindi siya basta-basta kumukuha ng cellphone ng may cellphone. Hindi lang yon. Alam niya kung ano yung bubuksan niyang app. Kung ano lang yung pwede sa kanya. Yes. Oh, napakadalino. Ang galing nga eh. Parang, di ba, dati, mga bata, pindutan ng pindot. Parang yung mga kabataan ngayon, ano bang meron na parang na-upgrade sila? Na parang pag feeling ko, pag panganak pa lang parang marunong na sila mag-cellphone. Di ba? Doon ako na-amaze, no?
Pero syempre, ako, lagi kong minomonitor yung pinapanood niya. Mhm. Kasi minsan, no, like ngayon, 3-year-old na siya, magko-4 next week. Ang nangyayari kasi minsan, nagkakamali siya ng pindot, napupunta siya sa ibang app. Oo. 'Di ba? Kasi for example, nasa YouTube Kids. Minsan pag na-swipe up niyan at na-close yung app, napunta siya bigla sa YouTube. Oo, yung Na may ibang mga hindi mga palabas na hindi pwede sa bata. Yes. Kasi ang nakikita ko ginagaya nung bata yung mga napapanood niya. Actually, yun nga yung point. Kaya din sinasabi siguro ng ibang magulang na hindi para sa lahat yung pagga-gadgets. Kasi may mga bata talaga, and sinabi mo din based sa environment, nakikita niya siguro na tama naman yung paggamit ng may scheduling kayo, or at least hindi laging nagamit ng technology yung mga tao. Meron pa rin silang outside the... That's a good thing, no? When you talk about scheduling, ironically, yung anak ko, Mhm. hindi siya totally laging nagsi-cellphone. Actually, natatawa nga ako kasi pati yung TV namin, ginagamit niya, marunong siya mag-open ng TV. Oh. At Kasi least, mag-open ng Netflix o kaya mag-open ng YouTube sa TV mismo, gamit ng remote. eto 3 years old pinag-uusapan na. Yes, pero 3 years nagsimula yung old. mga 2-year-old. Oh. Kaya sabi ko, once lang namin siya tinuruan. Kasi, minsan yung mga bata, like yung anak ko, meron siyang ugali na, minsan pag di niya nakukuha yung gusto niya, na palabas, naiinis siya. Mhm. Kunyari, laptop ko, hindi siya marunong magpindot before. Kung ano pinipindot sa keyboard. Tinuruan namin siya mag-mouse one time lang. Ngayon, marunong na siya magpindot ng mouse. Wow. So, mas nagiging proactive ang bata nung gumamit siya din and nung may tamang guidance ng Oo, magulang. gina-guide namin siya. Ito, kunyari, sasabihin ko, anak, ito yung para ma-stop mo yan or baka makalipat ka ng palabas, ito pipindutin mo, click mo lang ito. Nakikita mo yung mouse, ayan, sundan mo lang yan. So, the good thing naman about it, hindi siya naging addict eh. Even though nagpaparinig siya, gusto niya laptop. Biro-biro na. Bata na naging biro na. Pero in reality, kahit nakalatag yung laptop ko sa desk ko, hindi naman niya ginagalaw. Nagpapaalam pa nga siya eh. Wow, that's a good thing, ano? Sabi Sabihin niya, nasa tamang, Daddy, I want watch YouTube. Gaganon pa siya. So, mamili pa siya minsan. Gusto niya sa cellphone, or minsan sa TV, or minsan sa laptop ko. May ganun ba siya? Ay, makwento ko lang yung Switch. Naalala mo sa Switch? Yung first time mo sa akin pinahiram yon. Ayan. Naglalaro si Moana. Ay, makwento ko lang mga kalya, no? Saksi buhay din ako, no? Hindi ko alam gamitin. Tinuturuan ako. Sabi niya, Ate Mara, this, you press this. So, tapos nung may napindot siyang hindi niya alam, Ate Mara, can you help me? Gumanon siya. So alam din ng bata when it comes na hindi niya na alam kung paano ipipindot kasi baka nga masira or may mapindot pa siyang mas malala. Ate Mara, I don't know this. Can you help me? Oo. May mga ganyan siya. So matalino Kaya talaga. tingin ko rin, it's just about matalino eh. I think, if guided properly, yung bata naman, marunong din mag-adjust. 'Di ba? Kasi, ako personally importante kasi laging kinakausap yung mga anak, yung mga bata. Yan yung pinaka-importante. Kahit bigyan mo ng gadget yan, kausapin mo ng kausapin para magkaroon ng balance. Kasi ako personally, pinapanood ko rin naman ng mga magagandang palabas yung anak ko. Actually, nagsimula kami, pa yan? Dave and Ava. Yun yung una niyang napanood. Yun lagi, paulit-ulit. Huh? Diba? Hindi siya nagsasawa. Hindi siya nagsasawa. Ako pa yung nagsasawa. Kasi parang, syempre, hindi ko magamit yung minsan TV. Gusto ko manood, hindi ko magamit. Pero syempre, siya yung priority eh. So, Dave and Ava. Syempre, naririnig din natin madalas, yung Miss Rachel. Yan sa mga YouTube. Sa YouTube talaga siya. Tapos meron, yun, ang joke nga doon, di ba? Pag pinanood mo ng Miss Rachel, medyo yung accent. Nag-iiba. Naging foreigner yung anak. Siyempre, yung karamihan din, yung sikat din na isa, yung Coco Melon. Oo. Pero ako kasi between Coco Melon and Dave and Ava ako. Kasi mas maganda yung graphics ng Dave and Ava. Yun yung ko, parang mas preferred. Saka may mga songs sila na catchy sa Pareho naman silang meron. Oo, may mga catchy songs. Yes. Pero ang difference lang kasi nung dalawa is yung character ni Dave and Ava mas consistent. Kaya parang for me, mas maganda siya. Ayun. So far, effective naman.
Effective naman. Ganyan nga lang. Kaya siguro sinasabi nila na bawal. Kasi sabi mo nga, no, kausapin natin yung mga bata. Binibigyan mo ng gadgets, pero yun lang yung ginagawa mong pampalibang sa bata. Hindi mo na siya kinausap the whole day. So, siguro talaga, nagiging limited yung source ng bata para lumawak yung kaalaman niya. And syempre, nalilimitahan. Ma-addict talaga dun sa kung ano lang yung may attention sa kanya. Yes. Actually, importante yung sa mga bata, yung may nakakasalamuha siyang iba. Mhm. Hindi lang lagi yung mag-isa lang siya, iniwanan mo ng gadget, maglaro ka dyan. Oo. Diba? Kasi, naintindihan ko naman, yung ibang mga magulang, busy eh. Pagod, may ginagawa. Pagod. Diba? Galing trabaho, pag uwi, tutulog na minsan. Mhm. Yung mga kasi, pag ganun yung sitwasyon, may may impact sa mga bata eh. 'Di ba? Kaya sila lalo nagiging addict sa gadget. Not necessarily mean na gusto nila. Mhm. It's just that wala silang magawang iba. Yes. Siyempre bata pa nag-aano pa yan, nag-roam pa sa bagay-bagay, paano gawin to, paano gawin. Kailangan talaga ng tamang guidance when it comes din sa pagga-gadget. Yes. Para at least, katulad ng anak ni Edison, no, nagagabayan siya. And siya din mismo, hindi niya rin gusto whole day nakatutok sa phone lang. Oo. Pero pag sumayaw siya 3 oras. Actually, yun yung natatawa ako kasi isang bubukas siya ng TV. Pagising niya, bubukas siya ng TV. Mhm. Tapos bubuksan niya yung paborito niyang YouTube channel. Oo. Tapos sasayaw siya ng 3 oras bago kumain. Oh, at least exercise. Oo, actually Diba? natutuwa nga ako kasi nakakatulog din eh, 'di ba? Nade-develop yung skills nila sa pagsayaw, pagkanta. Yes. Then saka ang nakakatawa doon, pagta siya sumayaw, gutom na siya. hindi na tayo mahirapan magpakain. Yes. 'Di ba? Pero syempre dapat sustain din yung vitamins, no? Ako ginagamit namin Celine Growy. Mm-mm. Everyday 'yon. Saka syempre gatas. Lakas nga nung uminom ng gatas ng anak ko eh. Siyempre, napakabibo eh. Oo, Cherry Fair, di kayo gumagamit. hindi. Pampatangkad. Ay, matangkad na kasi. Matangkad na siya. Pero ibang bata, nag-cherry fair. Ako nung bata ako, nag-cherry fair pa ako eh. Oo. Kanya-kanyang trip lang naman yan. Parang lang. Kanya-kanya. Oo, kanya-kanyang trip yan. Hindi kasi minsan di ba may tinatawag na parang hiyang. Oo. 'Di ba? Hindi naman lahat ng maganda sa'yo, maganda sa akin and Yes. vice versa. So, syempre, kailangan pa rin mag-consult sa doktor. Ano ba yung recommend? Pero usually, sabi ng doktor, bahala kayo, pare-pareho lang naman yan. Mhm. So, ikaw na mismo mamili. Pwede mo tingnan yung label ng vitamins. Ano bang mas okay sa anak mo? Kung Diba? kailangan ng anak mo, anong appropriate para sa kanya. Oo. Actually, one time yung sa gatas, di ko na babanggitin yung pangalan, baka sabihin. Sponsored. Sponsored. Pero yung gatas, tinignan namin. Mm. Halos pareho naman lahat ng mga nutrients. Nagkatalo sa calcium. Mm. 'Di ba? Kaya lumipat kami. So far, effective naman. Okay naman. Kaya talaga, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang trip. Wow. Pero going back to the gadget, no? Ang next question dyan is, okay lang ba na bumili or siyempre 'di ba pag bumili ka ng gadget, yung iba mahal, iba mura. Yes. So, it's better ba yung cheap or yung yung branded na? Kasi Hindi, lahat on naman the may budget brand eh. kasi eh. Lahat may brand eh. Yeah, but I Hindi mean, mas, branded, mali yung mas luxury. luxury, pwedeng mo sabihin ganon. Pero ako for me hindi siya about luxury kasi a phone is a phone eh. Mhm. Pareho naman yung ginagawa niyan. Parehong may Bluetooth, parehong may Wi-Fi, parehong nakakatawag at nakaka-receive ng text, di ba? Pareho din naman nakaka-install ng Messenger, Viber, Mhm. kung ano-ano pa. Siguro nagkakatalo lang is yung gaano kahaba yung support. Gaano katagal yung magagamit yung product? Well, kasama na yon. Kasi, bakit ba importante yung support, no? Yung updates. Mhm. Yan kasi, kadalasan dito sa Pilipinas, kapag bumili ka ng gadget, lalo na yung mga mura, tawag namin dyan, deploy and forget. Bakit deploy and forget? Kasi karamihan ng mga cheap na gadget, ang naka-install na kunyari lang Android, Mhm. lumang version. So mas Tapos, hindi na siya na-update after a while. mas mabagal. Kasama na yung bumabagal Oo. kasi mas mura ang gadget, definitely, yung specs niya mas mababa.
given na yon na mas mabagal. And mas naghahang. Kasi nang nagiging problem ng iba, no? Oo. Naghahang, di na nila magamit. Alam mo, kakabili lang. Yes. Kasi hindi mo na naman masisi. Mm. Ano ma-expect mo? Mura, tas maganda. Oo. Diba? Proportion lang talaga siya. Kaya nga tayo meron tinatawag na entry level, mid-range, saka high-end na phones. Or Ayun even pala tawag tablet. doon, high-end. Oo. Mga high-end. Yes. Ang ano lang doon, for me depende kasi sa use case natin yan eh. Pero ang unang recommendation ko lagi, kapag bibili ka ng gadget, tignan mo muna kailan siya lumabas na taon. Mhm. 'Di ba? Ang recommendation ko, N-1. Newest -1 ang limit mo. Ibig sabihin, kunyari ngayong taon, ang bago, Samsung Galaxy S24. Mhm. Siguro kung gusto mo makatipid konti, pwede mong palusutin pa yung S23. Mag-backward ka. Yes, at least N-1 lang. Mhm. Wag din yung masyadong malayo. 'Di ba? Kasi ang babagsakan niyan, yung updates niyan, may certain number of years yan eh. Lalo na yung mga luma, 3 years lang. Mhm. Buti nga ngayon yung S24, 7 years na yata yung update eh. Na-phase out din ba yung mga ganitong mababang Oo, na-phase out din siya. For example, syempre alam natin yung mga lumang Apple devices wala nang update. Mhm. Ang next step niyan, pag wala nang update, yung mga apps hindi na rin compatible. Yes. Tapos kasunod niyan, hindi natatakbo yung mga apps. Mhm. So, habang nag-update yung mga apps, may naiiwan na lumang version. Pag hindi ka nag-update do sa latest na operating system ni Apple, for example, hindi mo na magagamit yung app. Eventually, para magiging stuck na yung phone doon sa whatever na meron siya. Wait lang, may tanong ako. Kasi may friend din ako, no? Nagbabalak siyang bumili ng XR na iPhone. And nabanggit ko nga sa kanya, usually mo din binabanggit na, naku, ma-face out na yung mga ganyan. Or baka face out na, hindi ko alam. Sabi kong ganyan. And ang reason naman niya, maganda daw kasi yung camera. Sabi ko, ba't hindi ka nalang bumili na, kumari, at least iPhone 12 Pro, at least yung mga ilang taon pa itatagal. Sabi kong ganyan. Gano'n na rin naman. Sabi ko, kung second hand ka lang din bibili, di gano'n din, sabi ko. Hindi siya pareho. Kasi yung XR nasa end of line na yan eh. Mhm. Ibig sabihin, di ko lang sure kung this year or next year wala na siyang support sa iOS 18 Mhm. or 19. 'Di ba? So ibig sabihin, yung mga apps eventually hindi na siya compatible. Yes. Saka pag nasira nga, wala nang masyadong Kaya given na 'yon, pag nasira, syempre yung lumang device, usually hindi na di mas na mahal pa maayos. magpa-repair eh. At the very least, yung battery lang napapalitan, di ba? Mhm. Pero pag yung mismong ibang parts ng cellphone ang nasira, kadalasan hindi na siya nire-repair. Yun din yung yung naging bagong habit natin, yung mga gadgets kahit mahal, parang disposable na rin. Mhm. Kasi minsan merong cases na mas mahal pa magpa-repair kesa bumili ng bago. Bumili ka na lang ng bago kasi magpa-repair ka. Oo, may mga ganun minsan not all, pero malaki yung chance. And syempre, ang nangyayari din kasi, mahilig ang mga Pilipino, 'di ba? Pag nasira yung gadget, hindi nagpapa-repair sa official channel. Oo, naghahanap sila ng mas Naghahanap mura. ng mas mura lagi. Mga Quiapo, Green Tiangge, Hills, mga Green ganon. Hills, yeah. Ang nagiging problema doon, minsan yung pagkakagawa hindi pulido. 'Di ba? Work around yung mga hindi papasa sa standard talaga. Totoo ba? Ay, wait lang. Di ba pag nagpapagawa sa mga ganyan, hindi mismong app store nila, totoo ba yung pinapalitan yung mga pyesa ng mga, alam mo yon, cheaper o hindi angkop doon? Hindi natin masasabi yan. Yun yung risk eh. 'Di ba? Kapag nagpagawa ka sa labas, syempre, di mo naman alam kung anong ipapalit na Hindi na original yung pinalit. kasi kadalasan di talaga original. Mm. Kasi most of the time, kukuha sila sa ibang sira na parts. Kaya nga, di ba, binibili minsan yung mga lumang phone. Oo. Kasi kinakahoy yung parts para ilagay doon sa ibang magpaparepair. Doon pala galing. Akala ko mga bagong Oo. lang din yun. Kadalasan doon nanggagaling. Hindi talaga siya brand new na in-order. Meron din naman I'm not saying wala. Meron naman nagsusupply ng mga class A na parts galing China. Pero syempre hindi mo naman sure eh. Ang mga technician syempre discarte sila para sila kikita na mas malaki. So kung ano yung mas mura, yun ang kukunin nila. Mhm. Right? Pero syempre yung iba naman marunong talagang gumawa. So swertihan talaga. Pero for me kasi yung risk na tinitake mo malaki. 'Di ba?
Sample, meron akong before, nagpagawa ako ng cellphone. Ginastos ko kalahati nung sinisingil sa akin sa official channel. Oo. Pero, wala pang 6 months, lumobo na yung baterya. Ayun lang. Papagawa na naman ako. So, hindi imbis na naka-isang beses ka magpagawa, dumoble pa yung gastos mo. Doble talaga. Oo. Hindi ko na pinagawa. Bumili lang akong bago. Kasi, kakapagawa ko lang, papagawa ko na naman. Buti sana kung ano lang siya, mura lang. Yung model kasi ng phone ko before, magkasama yung LCD at yung baterya. Oo. So, palit buo. So, magkano yung ginastos mo sa pagpapagawa? Nasa almost 9,000 din. Ala. 'Di ba? Wala ka na rin bumili ng brand new, yung mga Hindi, lowest pero brand. yung worth 9,000 kasi, mga entry level na 5G ngayon yun eh. 'Di ba? Yun yung yun yung pros and cons. Kaya ako personally, mas recommend ko talaga na pag yung mga gadget na sira, paggawa sa official channel. Kahit out of warranty. 'Di ba? Kasi kung gumastos ka na rin, doon ka na sa sigurado. Tapos wala kang sakit ng ulo, 'di ba? Yes. Unless Saka alam mo na hindi papalitan. Yes, unless sabihin ng official channel, we don't support it anymore. Kasi luma na. Pero Phase sige, out na. doon ka na pwede magsugal sa mga hindi authorized. Yun. Saka ito may isa pang concern. Yung pag-update ba ng iOS 18, di ba? iOS 18 na ngayon. Yung friend ko, nasa 16 pa lang siya. And syempre, wala din siyang mga kaibigan na connected sa mga gadgets, ganyan. Sabi niya, pangit naman yan pagka i-upgrade mo. Yun yung pagkakaalam niya. So, paano natin mabibigyan sila ng kaalaman? Ano ba yung ma-advise mo sa kanila? Actually, hindi natin masisisi yung ganung mindset, no? Kasi nga, marami namang cases kasi talaga na kapag nag-upgrade ka ng phone mo, yung iba nasisira. May nangyari talagang ganon. Di naman natin sinasabing wala. Pero, you also need to understand na kapag hindi ka nag-update, you are at risk. Kasi kaya nga, nag-update yung mga OS, even yung mga apps, most probably merong stability issue, security issue na inayos. 'Di ba? So, kung hindi ka nag-update, remain, vulnerable. Pwede ka palang Pwede kang ma-hack by yeah. just visiting a website or padala ka ng text. Ma-compromise na yung cellphone mo. May mga ganon. Nangyayari yan, ha? So, nahihirapan yung mga hacker pagka nag-update ka ng iOS? Siyempre, mas mayroon kang dagdag na protection. Oh. Sabi nga natin, it's a game of cat and mouse. Yung mga hacker, maghahanap ng butas. Pag yung developer naman, nahanap niya yung butas kagad, pinapatch naman niya para hindi na mahanap or magamit ng hacker. Kaya it is really recommended na mag-update tayo regularly. Okay? Kung takot tayo na baka masira yung phone natin, ang pinakapayo ko lang diyan simple. Kunyari, ngayong araw lumabas yung patch na bago or bagong version ng iOS or Android. Intayin nyo lang ng 3 araw. Check nyo sa internet kung may nagrereklamo. Yung legit kasi lagi may magrereklamo dyan eh. Lahat ng version na lumabas, lagi may magrereklamo dyan. Pero ang tanong, ilan sila? Mga hindi pabor sa pinagbago ng system. Hindi, lagi talaga may makaka-encounter. Nothing is perfect, 'di ba? Pero kung mag-isa lang siya nagrereklamo out of ilang milyon, hindi valid point. Para mo sinabing dahil lamang sa isang tao, masama na lahat. 'Di ba? Hindi ganoon eh. Ako personally on day 1, paglabas, same day naka-update na ako, tinetesting ko na siya. So far, more than 2 decades na akong gumagamit ng gadget na gano'n yung behavior ko. Never naman ako nasiraan. Ayan, galing na mismo sa experience na Actually, nag-update talaga lagi. One good thing din naman sa Pilipinas, no? Ito, unofficial behavior. Most of the time kasi, delayed tayo sa update. And because of that, pag dumating dito yung update, ayos na. Minsan may ganun eh. Kasi nangyayari, di ba, madalas ang release sa US. Simula. Ilang months bago pa sa atin. Hindi naman ilang months. Ay, hindi ba? Days lang naman. Okay. Pag nag-release sila doon, nakita may problema, marami nagrereklamo, pinupull out kagad bago pa makarating dito. So parang sa atin, better na talaga yung pupunta
Yung At least na-slice yung na. wala nang masyadong issue. In ano yan hindi yan scientifically proven, mga kakalya. Pero yan yung napapansin ko. Kasi feeling ko ang nangyari din, syempre, ang Philippines is less supported country eh. Mhm. In fact, sa maraming kumpanya ang hindi nagsusupport sa Philippines natively. Umaga wala tayo sa support circle. Kaya ibig sabihin, they would deploy the patch here mas huli kasi nga, pag dito nagka-problema, wala silang way to help us. Kasi malayo din. Malayo or wala talaga sila local presence. Mhm. Walang support dito locally. Which is okay naman sa atin, di ba? So ngayon, for example, ngayon, ang latest kakalabas last week, iOS 18. Mm. Di ba? So far naman, stable naman siya. And so, sa mga naka-iPad na M4, pwede na kayong mag-download kasi lumabas na yung 18.0.1. Wow. 2 days ago lang. Ayan. So, ibig sabihin, naayos na ni Apple yung problema kasi may nagka-problema din eh. Yung mga naka-iPad na bago. Ayun. Same goes with the watch, no? Yung mga naka-Series 10. Same din ba yun? Nag-update ng mga Nag-update din lahat yan. 18 din. Iba ang version ng Okay. watch. I think, version 11 yata yung sa watch. Right? Kasi meron akong lumang watch eh. Series 3 pa. Wala na siyang update. Na-stuck na siya sa Watch OS na version 8. Mhm. Yun na yung huli niya. So, if I want to get newer feature like yung encryption and so on, I need to buy a new watch. Kasi Mhm. matagal na yung watch na yun eh. Ano ba Diba? bagong series ngayon ng watch nila? Series 10 tsaka Ultra 2. Mm. 'Di ba? Ako, okay yung Ultra 2 for me eh. Kasi may mga sensor to monitor your health, sleep, and so on. Ang galing. So maraming use, no? Actually, tayo kasi we need to start embracing technology more here in the Philippines. Kailangan nating tanggalin yung mindset na takot tayong gumamit. Parang for example lang di ba maraming ngayon nagsasabi, ay huwag kayong gumamit ng GCash Mm. kasi baka mawala pera nyo. Oo, baka ano. May ganong kumakalat nagpupush pa, di ba? Which is maling-mali. Kasi most of the time, hindi kasalanan naman din ng bangko eh. Ng user mismo. User mismo lagi may Baka mamaya hindi problema. kayo naka-verified. Hindi lang verified. Minsan kasi, eto maraming cases yung phone mismo may backdoor compromise. Mm. Number 2, kung ano-ano pinagpipindot, nag-login, nagbayad, fake pala yung site. Oh. 'Di ba? Number 3, nag-join sa mga app, mga ibang casino na illegal Mhm. or mga fly-by-night. Nakuha, syempre, in-integrate mo yung GCash mo. Na-compromise makuha na sila yung ng mga pera. Oo. 'Di ba? O minsan nga hindi pa nga official na GCash yun peking GCash lang eh. Mhm. Kasi tandaan po natin ang mga hacker o yung mga magnanakaw, kaya nilang gayahin yung itsura mismo ng official na app or website. Grabe. So, paano mo malalaman na fake yun? Kung ano pala? Kailangan matalas ang mata mo. Huh. 'Di ba? Yan yung yan yung bagay na kailangan maging maingat tayo. Kaya dapat lagi tayong updated sa mga technologies din, sa mga app na dina-download natin. Isa pa 'yon. Kahit sabihin mong naka-Apple ka, Mhm. kung nag-download ka naman ng app na may issue, may security issue, Damay-damay na. damay-damay din lahat 'yan. Kahit safe pa yung iba mong app, wala na yan. Correct. And ang problema kasi dito, isang mali lang, pwedeng, alam mo yung impact pang matagalan eh. Tapos di mo Diba? naman agad makikita yun dahil hindi ka naman expert, hindi ka naman ganun ka hasa sa mga technology, patay. Yes. Huli Actually, na pag nalaman mo. ito sinabi ko na to before dito sa show natin, no? Mhm. Yung iba kasi, sasabihin nila, ay, ang ginagamit ko lang naman, Facebook lang naman. Oo. Wala naman akong pera dyan na tinatago. Wala naman akong online banking. Mhm. Problema pa rin yon. Kasi kapag na-hack po ang ating social media account, pwede po yung gamitin panloko sa ibang tao. Oo. 'Di ba? Hindi man yan bangko na hindi kayo nawala ng pera, pero ginamit yung pangalan nyo pangloko ng ibang tao. Yun yung mas masakit eh. Yun yung mas gusto mong iwasan.
Actually, speaking of ganyan, ano, last time, yung guest host natin, na may naikwento siya na may friend siya na na-hack yung account at nangungutang sa kanya. Ayun. Buti na lang daw, walang laman yung Gcash niya. Kasi nanghiram ng 500. Tapos, afterwards, parang nagtaka siya, ba't nangungutang to sa akin? No? Buti wala siyang Gcash. So, sabi niya, nalaman niya bigla na, ay, sorry, ito, hack ako. So, ibang tao yung gumamit. Hinahanap yung mga recent mo na ka-chat, sino yung mga close mo, and magpapanggap na kakilala mo. Di ba? Di naman usually actually, pag video call nga, na-AI na. Yes. Di ba? So, Pati yung- ano. Mga kakalyan, no? Yung boses po natin, pwede na po yung kopyahin. Yes. Pati po yung mukha natin na nagsasalita, kayang-kaya na po yung gawin. Grabe ang technology. The more na Yes. nag-upgrade, the more din na nakakatakot. No? Kailangan mag-ingat. Oo. Pero bottom line, it doesn't mean na huwag ka nang gumamit ng Mhm. technology. Kasi para mo sinabing, bumalik ka lang tayo sa Stone Age. Ay, ah. 'Di ba? Na ang ano bang pinagpapalit nila doon? Yung barter system. Barters. 'Di ba dati kasi nung sinaunang panahon wala namang pera eh. Oo. Barter system, bigyan kita ng bigas, bigyan mo ako ng gulay, parang Oo. ganon. Palitan tayo. Palitan lang. Even though meron pa rin barter system ngayon in fairness Ah. May mga lugar na nagba-barter system. Pero tayo kasi nasanay na tayo sa currency eh. 'Di ba? Fiat currency or digital currency. Mga tao yun na kalakalan. Di ba? Mga kalakalan, palitan ng kalakal. Oo. Pero syempre, ano yan? Technology helps us kasi to be more efficient. Yes. We just need to know how to protect ourselves. Mm. Meron namang way eh. Huwag lang tayong pabibo masyado. Oh, lahat naman siguro may pros and cons, no? Lahat Yes. naman. The more na nag-upgrade talaga, the more din na kailangan natin maging mas aware and alamin yung mga gadgets na ginagamit din natin, technology. Yes, very crucial yan, no? Kasi syempre, in reality, ang ating cellphone or tablet, yan ang isa sa pinaka-importanteng tinatarget. Mhm. Bakit? Aside sa contacts ng lahat ng kaibigan mo, nandyan din kadalasan banking account, 'di ba? History ng ginagawa mo, Mhm. OTP sa mga accounts mo, 'di ba? Regardless yan kung Gmail, Facebook o bangko, 'di ba? Pag naka-enable ang SMS-based na OTP or one-time password, pwedeng makuha yan ng kung sino man. Kaya importante kung bibili tayo ng gadget, yung sigurado tayo. Yes. And at least meron tayong background check na ginagawa. Oo. Ako, personally, Samsung, Apple, Mhm. period. 'Di ba? Siyempre, marami pa ibang brand, Mga pero mid-range. doon ako sa comfort zone ko. Hindi ako lumilipat ng iba. Mhm. Before, actually, paborito ko yung Windows Mobile pa eh. Mm. Nokia, Oo. 'di ba? Nung Wala na ba ang Nokia ngayon? iba na yung company, HMD Global na siya. Parang hindi ko narinig masyado yun. Oo. Pero I think they are now launching their own brand na HMD, hindi na Nokia brand eh. HMD. Yes. Pero Nokia is still existing, no? Lalo na sa mga dumb phone, yung mga Saka ang tibay nun eh. Naalala ko yung phone ko dati, yung parang 3210 ng style, ano. Hindi, ang pinakamatibay nga doon, di ba yung 3110? Oo. Ang Ano, pag daming ginagis mo talagang, sabi ko sa'yo, ang bigat pa. Correct. Tsaka yung yung battery life nun, isang linggo. Oo, tagal mo di magcha-charge. 'Di ba? Ngayon, ang cellphone natin, isang araw, 2 araw. Naku, wala pang isang araw. Share ko iba. lang speaking of battery. Kasi isa yun sa mga common reklamo ng mga tao sa mga bagong gadget ngayon, Oo. yung battery life. Sa totoo lang, sasabihin ni Apple for example, ang battery life is one day or how many X number of hours. Mhm. Usually 2 days 'di ba? Pero pag binili mo na yung gadget, ginamit mo, parang ang bilis maubos ang baterya. Oo. Maraming factor kasi makakalye, no? Number 1 factor dyan is yung signal strength sa area mo. Meron din pala talaga yung Malaki ang location. impact nun. Kasi kapag mahina ang signal ng cellphone, yung network sa Oo. area mo, pinipilit ng cellphone mo maghanap ng signal eh. Yung 4G, 5G, yun ba yun? Oo, lalo na Oh. pag switch siya. Mas matakaw yun sa baterya. Pati yung apps, inaano din niya. Isa pa yon. Naku. Depende sa apps na naka-install sa phone mo. Imagine mo na lang, yung app na in-install mo, laging naka-on. Lagi niya pinapagana yung mga component na hindi naman dapat. As soon as pinatak mo na yung component,
ng cellphone mo, kunyari lang camera or microphone or let's say yung location, kumakain ng baterya yan. Kaya Maubos ang baterya. kaya nababawasan talaga yung battery charge ng ating phone ng mas mabilis. 'Di ba? And feeling ko pati yung charging yung ginagamit nating mga charger, mga cable, yung mga hindi talaga from the Yun app. naman sa bilis ng pag-charge. Oo. And malaki din impact nun mga Sa kakalya, no? battery mismo. Kasi syempre pag yung charger mo medyo sablay, nakakaapekto yun sa yung health ng battery natin. Kaya ako personally, hindi ako gumagamit ng kahit anong charger. Yung official lang na provided nung brand ng cellphone ko o kaya naman Anker. Ako, maka-Anker ako. Lahat ng cable ko, kung hindi official, Anker lang. Pero fast charging naman kasi pagka ginamit mo yung Anker. Yes. Nila. Maganda naman siya. Medyo may kamahalan lang versus yung sa normal na nabibili mo sa labas, no? Kumbaga, for example, yung kable, 300 sa labas, 1,000 kay Anker. Minsan may ganun eh. Pero yung quality, yung tibay, yung bilis ng charge, saka yung bilis ng transfer ng data, nandun siya. Oo. Kaysa naman palit ka ng palit. Ako, talaga nagpapalit ako before palagi kasi yung mga cheaper ang binibili ko, which is nakakasama pala talaga sa phone. Tsaka syempre, yung mga cheaper na charger, minsan nagko-caught fire or nag-overheat. 'Di ba? Yun din yung isang problema eh. Kaya importante talaga, lalo na yung charger, mag-invest tayo kasi ang charger ngayon din nakasama sa phone, 'di ba, pag bumili ka. Oo. So, bukod gamitin mo na yan, for the longest time, maybe a decade or even more. Kaya, yun, for me mag-invest tayo. Yun lang naman ang mga quick tips, no? Yes. Para sa ating mga kakalye. At least alam na din nila yung mga basic para at least pag mamimili sila, mayroon na silang idea kung ano mga dapat. Tama ka dyan. And, syempre, dahil tapos na naman ang ating oras, ayan na naman tayo. Ayan na. Oo. Syempre, pag dumating na tayo sa ganitong oras, medyo alam mo yun? Mabigat na. Mabigat na naman sa kalooban na mapaalam na naman tayo sa ating mga kakalye. Pero syempre, muli tayo magkikita-kita next week. Yes. Panibago na namang topic at mga trending na mapag-uusapan dito sa Usapang Kalye, no? Yes. At syempre, wag po kayong mahiya, no? Mag-text o mag-email lamang sa ating hotline 09157555-010 o mag-email sa usapangkalye@hubnab.com. Makikita na rin po yan sa ating Facebook page, no? Mara, yes. Diba? Don't forget na rin yung pag-like and syempre pag-subscribe na rin sa YouTube namin, no, na Usapang Kalye. Of course, andyan lahat yung mga episodes namin naka-upload one by one, at least mapanood nyo muli yung mga napag-usapan ng mga nakaraang Sabado. Hindi nyo kami mamimiss. Ayan. Hindi, joke lang. Pero syempre, magkita-kita ulit tayo, no? Yes. Every Saturday, 2:00 hanggang 3:00 ng hapon, dito lamang yan sa DWBL 1242. Syempre, Facebook page, DWBL 1242 Radio. Ako po muli si Edison Gotan. At ako naman po si Mara Halipa. Ito po ang Usapang Kalye. Now, signing off for this week. See you. See you next week. Inyong napakinggan ang programang Usapang Kalye nila Edison Gotan at Cliff Daluz. Mula sa top-rated music station ng